Imagine your life as a grand tapestry, each thread representing your plans, your efforts, and your ambitions. You hold the needle, diligently weaving what you envision as a masterpiece. But what if, before you even thread that needle, you offered your design, your materials, and your very intention to a master weaver, one with a vision far surpassing your own? Proverbs chapter 16 verse 3 whispers this profound wisdom. Commit your work to the Lord and your plans will be established. It's not a passive suggestion but an active invitation to surrender the reins of your endeavors. It's about more than just asking for blessings. It's about aligning your very purpose with a higher purpose. It's about recognizing that true and lasting success is not solely born of your own strength, but blossoms when your work is rooted in something greater than yourself. Let's explore the rich meaning woven into this seemingly simple verse. Makisunod sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang Proverbs chapter 16 verse 3. Ganito ang pagkakasabi. Commit to Jehovah whatever you do, and your plans will succeed. Napakagandang teksto. So tinitiyak sa atin ang Proverbs chapter 16 verse 3 na tayong mga lingkod ng Diyos na Jehovah, kung magpapagabay tayo sa kanyang salita, ang Biblia, ay tiyak na magtatagumpay tayo sa mga lakad natin. Ipagkatiwala mo kay Jehovah ang iyong mga lakad. Makisuy sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang Santiago chapter 1 verse 5. Ganito ang pagkakasabi. So, if any one of you is lacking wisdom, let him keep asking God, for He gives generously to all and reproaching, and it will be given him. Napakagandang teksto. So, idinidiin ng tekstong ito na kung hihingi tayo ng karunungan sa Diyos na Jehovah, ibibigay niya ito sa atin at magiging matagumpay tayo sa mga lakad natin. Sa pinapakita ng tekstong ito na dapat manalig tayo sa Diyos na Jehovah tuwing gagawa tayo ng desisyon sa buhay natin. Sa bawat desisyon na gagawin natin, ipag-pray natin to sa Diyos na Jehovah. At tiyak na gagabayan niya tayo ng kanyang banal na espiritu para pagtagumpayin ang mga lakad natin. Makisuy sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin naman natin ang Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ganito ang pagkakasabi. Trust in Jehovah with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways, take notice of Him and He will make your path straight. Napakagandang teksto. So pinapakita lamang nito na hindi tayo dapat magtiwala sa sarili nating pagkaunawa. Sa halip, binabanggit sa teksto, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso natin at ng buong kaluluwa. At tiyak na itutuwid niya tayo sa mga lakad natin. Let's say for example, napaparap ka sa bawat desisyon, sa bawat mahihirap na desisyon sa buhay. Halimbawa, sa pagpili ng mapapangasawa. So, paano ka maging matagumpay sa pagpili ng mapapangasawa? Magtitiwala ka ba sa sarili mong pagkaunawa? Hindi. Dapat ka magtiwala sa Diyos na lumikha sa atin. Dapat mo ipagkatiwala ang iyong mga desisyon sa Kanya. Let's say for example, nandiyan na nga yung mananalangin ka sa Diyos na Jehovah, hingi ka ng patnubay sa bawat desisyon mo, hingi ka ng banal na espiritu, nang sa gayon ay magtagumpay ka sa pagpili ng iyong mapapangasawa. At tiyak na ibibigay ng Diyos na Jehovah ang ninanais ng puso mo kung magtitiwala ka sa Kanya. Basta tandaan natin, dapat naaayon ito sa Kanyang kalooban. Makisuy sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang Psalm chapter 55 verse 22. Ganito ang pagkakasabi. Throw your burden on Jehovah and He will sustain you. Never will He allow the righteous one to fall. Napakagandang teksto. So magbigay tayo ng simpleng ilustrasyon. May dala kang napakabigat na pasan. Hindi mo ito kayang buhatin o hirap na hirap kang buhatin ito. May isang napakalakas na tao na lumapit sa iyo at tinulungan kang buhatin ito. Ano ang iyong mararamdaman?
Tiyak na maging masaya ka dahil gumaan ang iyong mga pasanin. Makisuyo naman sa inyong mga sipin ng Biblia at babasahin naman natin ang 1 John chapter 5 verse 14. Ganito ang pagkakasabi. And this is the confidence that we have toward Him, that no matter what we ask according to His will, He hears us. Basta tanda natin, anumang hingin natin sa Diyos na Yehova, basta naayon ito sa Kanyang kalooban, tiyak na ibibigay niya ito sa atin. Pero tandaan din natin na hindi pagtatagumpayin ng Diyos na Yehova ang mga hinihingi ng mga masama. Ang pagtatagumpayin lamang ng Diyos na Yehova ang mga taong humihingi na naayon sa kalooban ng Diyos na Yehova. In conclusion, natutunan natin na kung magtitiwala tayo sa Diyos na Yehova, kung ibibigay natin ang mga pasanin natin sa Diyos na Yehova, tiyak na magtatagumpay tayo sa mga lakad natin. Tandaan natin na ang Diyos na Yehova ay maawain at maibigin. Tiyak na tutulungan tayo ng Diyos na Yehova basta magtiwala lamang tayo sa Kanya.